Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation, hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Syukran. Sa puntong ito ay bibigyan po natin ng paglalantad at ng ating pong pananaw itong naganap na hindi natuloy na rigudon o pagpapalitan ng pamunuan at mga komitiba ng pamunuan sa Senado. Naudlot ang supposedly ay maayos sana na pagtawid into the minority group at magiging majority block na sila, itong nangyari na hindi natuloy o naudlot nga na pagpunta sana at pati paglinya nila Senator Loren Legarda, Senator Gatchalian, Senator J.B. Ejercito at ng magkakapatid na Mark and Camille Villar. Sana magiging 14 senators na ang nakalinyada o na-identify as aligned to the Duterte senators na pwedeng magkaroon po ng balance of opposition sa Senado. Bakit po hindi natuloy? Bakit naudlot? At bakit na lumabas itong term sharing na offer na ito at ang the first female Senate President in the history of Philippine Senate para kay Loren Legarda? May nakialam. Yan pong dahilan kung bakit hindi natuloy. Sino po ang itinuturong nakialam? Ang itinuturo po na nakialam, mga kababayan, ay ang Executive Secretary po ni Ginoong Marcos na si Ralph Recto. At kung si Ralph Recto po ay nakialam,
at tumawag sa ilang mga senador, hindi lamang kay Tito Soto at kina Ping Lacson, ibig sabihin po utos ito ng Malacanang. Ibig sabihin po, nanggaling po ito kina Marcos Jr. At syempre, sa asawa niya, na pakialamera. Alam naman po ng taong bayan yan that Marcos is a flower vase president. He is a wallpaper pagdating sa Malacanang, taga-pirma. Tagapagharap sa media, tagapag-nyaw-nyaw minsan, kung hindi niya nagugustuhan siguro ang timpla ng nyaw-nyaw ng kanyang tagapagtahol o ang tinaguri ang pambansang barker ni Marcos na si Aling Claire Marites Castro. Okay? So tinawagan pala ni Ralph Recto ang mga senador na nasa majority block na nais tumawid. No? Ano ang bargain? Ano ang ipinaabot? Malamang, kung bakit umatras sila JB Ejercito, sina Sherwin Gatchalian, at itong si Loren Ligarda at magkakapatid na Villar, may bargaining na ibinigay sa kanila. Alam po natin na nahaharap ngayon sa samot-saring reklamo sa corporation fraud, pandaraya sa kanilang korporasyon at mga negosyo, ang pamilya Villar, lalo na po ang kanilang banggaan ngayon sa mga inireklamong criminal case of corporation fraud ng isinasampa o pilit silang pinapaimbestigahan ng Securities and Exchange Commission, SEC. Kasi dyan po ang mga registration ng mga negosyo at mga korporasyon. Okay? Para ito ay nakaayon sa Corporation Code of the Philippines. Hindi ko na pupuntahan po ang ganyang mga detalye. That's a separate topic, pero malinaw na mayroon pong pressure points na ginagamit laban sa magkakapatid na Villar dahil sa kanilang business empire na nahaharap ngayon sa mga ilang usaping legal sa korporasyon at sa iba pang mga dapat nilang harapin na mga reklamo ng pag-iimbestiga sa kanila ng Securities and Exchange Commission. So, umatras. Sa kung anong dahilan, alam na natin, obvious naman siguro. So, -2 kaagad, no? Imbis na +2, nag-2 ang Duterte-aligned senatorial bloc. Umatras din po si Sherwin Gatchalian kasi may ambisyon din ito na tumakbo bilang Vice President, at least sa 2028. At mayroon din itong kapatid na nasa gabinete ni Marcos, itong si Rex Gatchalian, sa DSWD. So mayroon pong natural line of political maneuverings para kay Sherwin Gatchalian. Si JB Ejercito may hinihingi malamang na pabor, political favor or whatever it is. Biglang umatras din according to reports that we get up to now. Pumapasok pa mga report na ganon nga ang nangyari kung bakit natornada ang Rigudon sa Senado. Nakialam ang Malacanang dahil takot na takot sila na lumipat itong mga binanggit nating senador papunta sa Duterte-aligned senators. Si Loren Ligarda, alam naman natin ang ibinargin sa kanya yan ng anak niya. Dahil kailangan nilang ng Malacanang, nila Marcos at Romualdez, na tumahimik at hindi na magpapatuloy sa pagbubunyag ng Cabral files among other information that Congressman Lian Liveste, na anak ni Loren Ligarda, ay mayroon pong hawak. So, malamang kinausap si Loren Ligarda dito at siya ang magiging tulay para kumalma na si Leandro Liveste. Kapalit nito, syempre, pagbibigyan siya na maging history ang kanyang pag-upo soonest, if not now, na magiging Senate President, the first ever na naging Senate President na babaeng senador. Yun po ang gusto niya. At nagustuhan niya rin ang tawag sa kanya nung nakaraang Miyerkules. Miyerkules, tinawag siya ni Mig Zubiri at nagtawanan pa ang mga pulukoy na to ng mga silent majority, the Senate President, Senator Loren Ligarda. Pero ariglado na yon. Pinakalma na ni Ralph Recto upon the orders of course ni Marcos. At wala pong pagpapahayag na ito ay pinabulaanan o itinanggi ng Malacanang at nila Ralph Recto. Therefore, makita natin ang tatlong bagay dito. Una, even yung nangyari po na pagpapalit ng liderato sa Senate Blue Ribbon Committee na napunta ito mula kay Senator Marcoleta, napunta kay Senator Ping, the Special Agent of Malacanang and Romualdez and Marcos Lacson, para pagtakpan at pagtabon-tabunan ang totoong criminal trails leading towards Marcos and Romualdez as the principal authors and real masterminds sa malawakang pandarambong na issue. Ganon din po ang pagkakapalit kay Chis Escudero at pinalitan ni Itbulaga Tito Soto. There was a hand operating from Malacanang at ang nagdala ng mensahe na yon ay ang tinatawag na so young yet so corrupt na si Sandro Marcos, na anak ni Bongbong Marcos Jr. at ni Lisa Araneta during the time na kinokudata at nagre-rigudon laban sa liderato nila Chis Escudero at nila Senator Marcoleta at ng majority Senator Black ay nagmamaniobrang Malacanang. That was last year, kung kaya nagka-letse-letse at nawala ng kredibilidad na ang pamunuan ng Senado and even ang Senate Blue Ribbon Committee investigation. Kasi halatang halata, booking na minaniobra ng Malacanang para maging rubber stamp ang silent majority
at hindi po mapupuruhan si Marcos at si Romualdez sa investigation na ilulunsad at inilulunsad sa Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, ang pangalawang rigudon na naudlot din at napornada ay may kamay din pong mabalahibo galing sa Malacanang. This time, ang mabalahibong kamay na nangingialam sa internal affairs ng Senado ay walang kahihiyan na itinuturo ito kay sa Ralph Recto na Executive Secretary ni Marcos Jr. Kaya, kung mayroon pong sinasabi si Tito Soto, si Itbulaga at ng kanyang mga tagapagsuporta na ang naging desisyon ng Korte Suprema sa pagbabasura ng tinatawag na appeals against the impeachment decision of the Supreme Court na hindi po kinatigan ng Korte Suprema, ang tawag ni Tito Soto ay constitutional overreach o kaya judicial legislation and judicial overreach. Pag sinabing overreach, ay nangingialam ka sa hindi mo dapat pakialaman dahil wala kang otoridad at sakop ng kapangyarihan. E ano pong tawag dito? Sa pangingialam direkta ng mabalahibong kamay mula sa Malacanang sa pangloob na usapin ng mga committee chairpersonship, sa mga committee assignment, at pati na rin po dito sa pamunuan ng Senado at ng alignment of forces between majority and minority block of senators. Eh bakit nangingialam ang Malacanang? Anong tawag dyan? Executive overreach o Malacanang's manipulation? Malinaw, natakot na takot si Marcos na magkaroon ng panibagong alignment of senators at magiging majority ang Duterte sympathetic o Duterte aligned na mga senador at aabutin nila ang bilang na 13 that it will be a considerable block of political opposition inside Senate. No matter how it may be tempered, tinitimpla pa ng mga senador at hindi pa naman nila lantarang binabangga talaga even ang mga Duterte aligned senators, they do not call out Marcos as the mastermind. Hanggang kay Romualdez lang po ang kanilang pagpupuna. So kung mag-realign ang mga senador sa panibagong linyahan at kung natuloy po yun, may posibilidad po, number one, na madidiskaril ang impeachment court conviction laban kay Sara Duterte na siyang talaga namang ambisyon at ang pinaka-principal objective kung bakit ipinipilit ang impeachment as a tool to eliminate and remove Sara Duterte not only as Vice President but as a strong contender to become a formidable presidential candidate in 2028 national elections. So, kung ang realignment ng mga senador ay umabot po ng 13 or mahigit, napapalitan ang majority block. Magiging minority sila at magkaroon po ng level of opposition si Marcos at sila Romualdez sa loob ng Senado. Eh, hindi nangyari dahil natakot si Marcos na mangyari yan. At ang panghuli na punto, maliban sa manipulasyon at ang pag-expose na ito ay maniobra at desperadong hakbang nila Marcos at Romualdez to cover up the criminal trails involving them as mastermind and chief operators na nagpalunsad ng malawakan, sistematiko at organisadong pandarambong at pangungurakot sa kabanang bayan, not just in terms of the ghost projects, sa mga flood control projects, but in almost all of corruption na silang nagpalaganap. Kailangan nilang i-maintain na ang Senado ay sunod-sunuran ang mayoriya sa kapritsyo ng Malacanang upang mapagtakpan si Marcos at si Romualdez. Yan! At syempre, nakasalang po ang agenda dyan. Matapos na idiniklara ng insufficient in substance ang kunwa-kunwarian at ginimik nila na impeachment complaints laban kay Marcos Jr. para lamang mateknikal at hindi makapasok at hindi umusad ang totoo at seryoso at mabigat na impeachment complaints na dapat na isinampasa na nila Governor Chavit Singson, dating Congressman Jing Paras at dating Congressman Mike Defensor and Attorney Topacio, hindi nakapasok dahil naunahan. Technical at ultimately, idiniklara ding insufficient in substance. Ibig sabihin po, walang batayan na umusad pa ang impeachment complaints laban kay Marcos. Sapagkat ang principal target naman talaga ng mga kulukoy na ito nila Marcos at Romualdez at ng kanilang mga tauhan, ng kanilang mga alipores sa sindikato ni Marcos at Romualdez, kagaya ng alipores nilang sindikato din na CPP, NPA, NDF party list groups noong kamatayan block nila, ang mga akbayan group nila Hontibayros at Boy Lamas, ang yellow and pink zombies ni Trillanes at nila Dilima, at pati na siyempre ang mga bulok at magnanakaw ng mga sindikato ni Marcos sa Kongreso. Ang target talaga nila is to principally push and move forward the new impeachment complaints against Sara Duterte at paaprubahan ito sa Kamara de Representante or sa House of Representatives and then iakyat nila sa Senado. That is the reason why si Ralph Recto ay atat na atat sa utos siyempre ni Marcos at nila Lisa Araneta at kumpas nila Romualdez na wag matuloy ang realignment of majority block papunta sa minority na magiging majority dahil nakikita na nila Marcos at nila Romualdez ang oportunidad na pwedeng makuha nila, pwede lang but not so sure about that, ang 16 senators na boboto sa pagpapakonvict kay Sara Duterte. That's the objective. Kasi kapag na-remove by conviction at the Senate Impeachment Court si Sara Duterte,
hindi na po siya magiging eligible sa anumang posisyon sa gobyerno, including ang pagka-presidente. And there is no appeal to reverse the impeachment decision. Hindi yan appealable sa Korte Suprema because it is a political process and a political affirmation of authority of Congress as stated in the Constitution. The process can be reviewed by the Supreme Court like yung nangyari sa impeachment complaints last year na binaluktot at pinadali. Naging basura tuloy. But when the decision is already rendered in the impeachment process completed, sa proseso na yan, at napaghatulan na ang desisyon, hindi na pwedeng baguhin ng Korte Suprema yon. At targeted po nila Marcos at Romualdez na mananatili that they have at least right now 15 senators who are considered as lapdogs o mga tuta ng Malacanang. Silent majority nga eh. Majority pero walang ginagawa para ipagtanggol ang karapatan at ang kabutihan ng mamamayang Pilipino. Ang ipinagtatanggol at pinagtatakpan ang katarantaduhan at krimen nila Marcos at Romualdez sa malawakang pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan. Kaya tinawag silang silent majority or useless majority. Useless majority, ha? Yan ang purpose, pangatlo. Kung bakit nag-intervene ang Malacanang, sila Marcos at sila Romualdez, gamit ang kanilang operator na si Ralph Recto, na si Mr. Boy Taxman, na puro buwis ang iniisip para ipataw sa taong bayan at pahirapan ng mamamayan, kagaya ng kanyang pagiging VAT at EVAT author, na ang hinahataw niya na mamamayang Pilipino, kagaya din po ng kanyang author, ng pagiging author dito sa diniklarang kriminal ang pagkuha ng 60 billion pesos sa PhilHealth nila Marcos at nila Ralph Recto. Ito pa talagang inutusan ni Marcos si Ralph Recto para isulong ang intervention operations na ito upang madiskaril at masabotahe ang paglipat ng mga 5 senador or 4 na senador at least para magbuo ng panibagong majority block. Pero magiging problema ni Marcos dahil nakalinya ang kanilang political sympathy sa mga Duterte. Kaya hinabol at minaniobra nila Ralph Recto before things went off hand na hindi na nila makokontrol. Pero may nakalimutan sila na ang katotohanan ay sisingaw at sisingaw. At ito nga ang katotohanan, that Marcos and Romualdez are so desperate that they are crumbling everything para lamang mapigilan na magkaroon ng isang malakas na buwelo ng oposisyon sa loob ng Senado that can countercheck seriously sa ginagawang abuso sa kapangyarihan at mga pagwawaldas, paglulustay at pangungurakot sa kaban ng bayan na naging malaganap at organisadong nangyayari sa ilalim ni Marcos at nila Romualdez. They need a lapdog Senate, a rubber stamp Congress, like what they are holding right now on the neck. Itong mga bulok na mga politikong kongresista na majority sa kanila ay pera at kapangyarihan lang ang habol kung bakit naging congressman sila. Hawak sa liig pa rin yan ni Romualdez at ni Marcos. Kung nakikita natin ang boto nila, 238 na mga miyembro ng House of Representatives ang walang kahihiyang sinuspindi muli si Kiko Barsaga just because si Kiko Barsaga hindi nila makontrol at mapatahimik na nagsasalita hinggil sa iskandalo ng pangungurakot at kabulastugang nangyayari sa ilalim ng gobyerno Marcos Romualdez. So lapdog din at tuta ang House of Representatives, lapdog at rubber stamp din po. Pag sinabing lapdog, asong, hey, sit! Yan po ang Senate, hey, sit! Kaya si Lorin Ligarda malayong-malayo sa kanyang anak. Hindi kayang manindigan ng tama at makatotohanan, kagaya din po nitong magkapatid na Villar at Ejercito na napaulat that they are going to cross, pati si Gatchalian, towards the realignment of forces in the Senate. Isang tawag lang pala ng Malacanang, tiklop sila, no? That is how desperate Marcos and Romualdez and Lisa Araneta on how to perpetuate themselves in power, including ang pagiging pakialamero at bulastog sa kanilang hindi pagrespeto, supposedly, sa independence of the Senate and Congress. Sa bagay, respetuhin ka lamang ng Malacanang kung abusadong nakaupo ng presidente sa gobyerno kung nagpaparespeto ka at kaya mong manindigan ng matapang at buwang loob. Pero ang epekto, kita niyo naman kung paano ginagawa ang panggigipit kay Congressman Leandro Leveste, kay Congressman Kiko Barsaga. No? Hindi siya makaupo. 60 days again, that's almost 4 months, na walang representasyon ang distrito ng mga mamamayang Pilipino sa Cavite sa Dasmariñas. Dahil nga po ginigipit at sinusupil si Kiko Barsaga nitong abusado na rubber stamp lapdog and buaya na sinanamag na kongreso ni Marcos at Romualdez. And I think that is also what we are seeing right now in the political landscape inside Senate. Lapdog majority, useless majority, silent majority, na takot na bumangga ng direktahan upang punahin at ipatigil na at singilin at papanagutin ang gobyerno ni Marcos at Romualdez sa kalunos-lunos na kalagayang idinulot ng
malawakang pandarambong at pangungurakot sa kabanang bayan na pinamunuan ni Marcos at Romualdez. Tahimik pa rin ang Senado. Pilit pa rin nagtatabon-tabon at nagtatakip-takip sila. So goodbye Rigudon, goodbye change of leadership, at magpapatuloy po ang useless lapdog rubber stamp majority na hawak sa liig ng Malacanang. At ang layunin pa rin, pagtakpan si Marcos at si Romualdez at itago ang kriminal na pananagutan ng presidenteng ito sa mamamayang Pilipino. But ang lahat ng ito, nakalimutan nila may hangganan. Everything will come to an end. Lahat yan. Buhay man yan o kapangyarihan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik at pagsuporta sa Ka Eric Celis YouTube channel. Utang na loob ko sa inyo ang paglakas sa paglawak ng ating channel at paglakas ng ating viewership. Please continue to like and share and promote our videos para dumami din po ang ating views and lumakas din po ang ating channel. Hindi ko kayang gawin po yan na ako lang kung wala kayo. Utang na loob ko po yun sa inyo. Ang inyong kabutihang loob. You can also be a member of our channel para sa regular support, or you can also choose to support directly ang ating Bangon Sambayanan People's Movement na pinangungunahan ni Ka Eric. Ang ating GCash line po na ginagamit, 0916-308-7710. 0916-308-7710. Ruilda Celis po ang pangalan. GCash line yan. At the same time, you can coordinate para hindi kayo may scam. At mayroon po tayong linya ng coordination to support the Ka Eric Celis Advocacy Channel sa YouTube at even ang ating People's Movement na Bangon Sambayanan. Maraming salamat. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng asa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan.
na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.